Ngayon po ay pag-uusapan natin ang mga pangunahing kaalaman sa kalusugan ng pag-iisip, depression. Ito po ay binuo ni Dr. Polly Shaula. She's a registered provisional psychologist. At dinisenyo po ito ni Kavita. At ako naman po ay naghahatid sa inyo bilang Filipino Community Coordinator. Ang serye ng pagtatanghal po na ito ay binuo para po sa isang layunin ng pampublikong edukasyon at nagbibigay ng pangunahing impormasyon sa ilang karaniwang mga isyu ng kalusugan ng pag-iisip. Ang may akda po nito ay si Dr. Polly Shaula. Isa po siyang registered clinical psychologist. Meron po siyang doctorate sa clinical psychology mula sa isang universidad sa New Delhi noong 2011. Ano ba ang major depressive disorder? Ang clinical na kahulugan ng depression or particular na ang major depressive disorder, MDD, ay makikita po sa Diagnostic and Statistical Manual ng Mental Health Disorders 5th edition. Ito po ang mga symptoms o signs and symptoms na makikita po natin sa taong may major depressive disorder. Depressed mood, halos buong araw o halos araw-araw. Gaya ng meron sila mga subjective na sinasabi na malungkot sila o nakikita rin nila ito sa kanilang obserbasyon. Nabawasan sila ng interes o kasiyahan sa lahat o halos lahat ng mga aktibidad na ginagawa nila. Bumababa ang kanilang timbang kahit hindi naman sila nagdidieta o minsan tumataas ang timbang nila o pagbaba o pagtaas ng gana halos sa pang-araw-araw. Meron silang insomnia or hypersomnia o hindi makatulog. Meron naman silang psychomotor agitation or retardation halos araw-araw. Pagkapagod o pagkawala ng enerhiya sa pang-araw-araw. Ang mga pakaramdam ng kawalang halaga o labis o hindi naangkop na pagkakasala halos araw-araw. Nabawasan ng kanilang pag-iisip o mag-concentrate o kawalan ng katiyakan halos araw-araw. Paulit-ulit ng pag-iisip tungkol sa kamatayan. Hindi lamang takot sa kamatayan, pero tungkol po sa kamatayan. Paulit-ulit na idea na pagpapakamatay na walang tiyak na plano o pagtatangkang magpakamatay o isang partikular na plano para sa pagpapakamatay. Para sa clinical na diagnosis ng major depressive disorder, dapat po makita po natin na ang mga sintomas ay nagdudulot ng makabuluhang klinikal na pagkabalisa o kapansanan sa lipunan, trabaho o iba pang mahalagang bahagi ng paggana. Ang mga uri ng depression. Ang clinical na depression madalas na tinutukoy bilang pangunahing depressive disorder. Meron ring ilang mga uri ng clinical depression tulad po ng mga nagkakaroon, depende po sa sintomas o sanhi o depende po sa paggamot. Narito ang ilang mga pangkalahatang idea ng mga pangunahing uri ng depression. Major depressive disorder, kilala rin bilang depression. Kasama sa mga sintomas ay patuloy na kalungkutan, kawalan ng pag-asa o pagkapagod, at kawalan ng interes sa mga aktibidad. Meron rin pong persistent depressive disorder or dysthymia. Talamak o mababang antas ng depression to. Tumatagal ng hindi bababa sa 2 taon at maaari hindi rin to kasing lubha ng major depressive disorder. Meron naman pong bipolar disorder. Ito yung merong kang manic na sinasabing mataas sa enerhiya mo, pero meron namang mababa yung mood mo. Ayun naman yung tinatawag na bipolar disorder. Meron naman po tayong seasonal affective disorder. Ito yung nauugnay sa pagbago ng mga panahon. Nagsisimula at natatapos sa halos parehong oras bawat taon. Kananiwan po itong nangyayari during winter months. Meron naman pong postpartum depression. Isa pong nangyayari po ito, itong uri ng depression na ito, yung pagkatapos po manganak ng mga babae, meron po silang, mas malala po ito sa baby blues. Nagkakaramdam sila ng matinding kalungkutan, pagkapagod at pagkabalisa. Ito pa po yung mga iba pa nating uri ng depression, yung premenstrual dysphoric disorder, atypical depression, at psychotic depression.
Ang psychotic depression po yung matinding depression na sinasamahan ng ilang uri ng psychosis, tulad ng mga guni-guni at may mga psychotic na sintomas na karaniwang may depressive na uri o tema. Meron naman pong situational depression na tinatawag na reactive depression. Ang depression na ito ay natitrigger na isang particular na kaganapan o sitwasyon. Meron naman po tayong tinatawag din na substance-induced mood disorder. Atong depression na ito ay direktang resulta ng paggamit o pag-alis sa droga o alkohol. Importante po na ang pagkilala at sa partikular na uri ng depression ay naranasan ng isang tao ay napakahalaga po para sa pagtukoy sa pinakamabisang diskarte sa paggamot. So, kailangan po itong suriin ng kwalipikadong profesional sa kalusugan. So, kailangan pong pag may maramdaman na po tayo mga sintomas, pumunta po tayo sa ating psychologist o psychiatrist para po ma-actionan po nila at mabigyan po tayo ng tamang paggamot. Anong nagiging sanhi ng depression? Ang biological na sanhi po yung tulad po na sinasabi natin ng mga brain chemistry imbalance o yung mga neurotransmitters natin, nagkakaroon po ng imbalance dun sa mga neurotransmitters tulad po ng serotonin, norepinephrine at dopamine. Minsan, nagkakos rin po yung hormonal changes, yung pagbabago ng hormonal balance sa katawan natin, tulad po ng panahon ng pagbubuntis o thyroid disorder. Minsan naman po ay nagkakos yung genetics. Yung mga may family history ng depression, may family history ng depression ay nagbumungkahi na meron silang genetic component. May mga psychological po na causes na sinasabi, cognitive theories, mga negatibong pattern ng pag-iisip, at iba pang mga psychological na dahilan tulad ng psychodynamic theory, at yung iba naman ay nawawalan ng kakayahan o paulit-ulit na pagkakalantad na hindi makontrol ang kanilang kakayahan upang at humahantong na po ito na ang tao ay walang magawa sa depression. Ano ang nagiging sanhi ng depression? Ang mga examples po ay yung traumatic na pangyayari o ng mga taong nakakaranas ng mga traumatikong kaganapan. Ang iba pang examples ay yung pangmatagalang stress, trauma, nagkakaroon ka po kayo ng trauma yung kabataan, tulad po ng pagpapabaya o pang-aabuso sa panahon ng pagkabata. Ang mga iba pang causes po ng depression yung ang gamot. Minsan nagkakaroon din po ng depression dahil sa paggamit po ng gamot sa hypertension o mga antipsychotics, pag-abuso sa substance, medical na kondisyon, at during postpartum period. Ano pa po ang nagiging sanhi ng depression? Ang social at cultural na sanhi. Ang kalungkutan ay pag meron kang kakulungan ng suporta sa lipunan o talamak na kalungkutan na may-aring nagtataas na iyong pakiramdam ng panganib. May minsan naman po ang isa pang cause yung cultural pressure o ang mga panggigipit o inaasahan ng lipunan tulad ng mga nauugnay sa imahe ng katawan o mga tungkulin sa lipunan ay maaari rin mag-ambag sa depression. Ito po yung cycle ng depression. Nagsisimula po ito sa sad mood, tapos nagdudulot po ito ng low energy, tapos iniiwasan mo na yung mga pleasurable o yung mga aktibidad na pleasurable para sa iyo. Pati yung mga taong nagbibigay sa iyo ng pleasure. At nagdudulot rin po ito ng social isolation. Ito po yung mga interventions para sa clinical depression. Tulad po ng psychotherapy, cognitive behavioral therapy. Ito po yung nakatuon sa pagbabago ng cognitive na pag-iisip, pag-uugali. Meron rin pong tinatawag na interpersonal therapy. Meron ring psychodynamic therapy, therapy sa paglutas ng problema, at group therapy. Ito po ang kailangan natin malaman na mga katotohanan, mga facts tungkol sa psychotherapy.
ang epekto ng therapy mas malaki kaysa ginagawang mga medical na paggamot. Ang therapy ay nagtuturo ng mga kasanayan sa buhay na tumatagal ng lampas sa kurso ng paggamot. Ang therapy ay bihirang gumagawa ng mga nakakapinsalang epekto. Ang CBT at interpersonal therapy ay napatunayang mabisa sa setting ng pangunahing pangangalaga at mga hindi harapang adaptasyon ay nagpapakita rin ng mga pangako. So overall po, makikita po natin na mabisa po talaga ang psychotherapy. Ang mga therapy sa pagpapasigla ng utak tulad ng electroconvulsive therapy, yung ECT, ay ginagamit para sa malubha, lumalaban sa paggamot ng depresyon o kapag kinakailangan ng mabilis na pag-alis ng sintomas. Paulit-ulit na transcranial magnetic stimulation, gumagamit ng magnet para i-activate ang utak, hindi ito gaanong ka-invasive kaysa sa ECT. At meron rin pong vagus nerve stimulation. Ito naman yung mga komplementaryong therapy. Yung pag-ehersisyo po tayo o regular na physical na aktibidad ay maaari po makatulong para palakasin ang antas ng endorphins po natin. Ito yung nagsisilbing mga natural na mood lifters. Ang balancing dieta, minumungkahi po ang Mediterranean omega-3 fatty acids at vitamin D para makatulong sa depresyon. Ang maayos po na pagtulog, ang mindfulness at meditation therapy. Yung mindfulness-based cognitive therapy po ay nakakabawas po ng mga depression symptoms. At yoga, minsan nakakatulong rin po ang yoga sa mga ilang tao at acupuncture. Ang pag-ospital at paggamot sa inpatient. Importante po para sa mga individual na may malaking panganib na sila po ay pangalagaan po sa ospital. Meron rin pong mga group supports na maaari po mag-alok ng platform para magbahagi ng mga karanasan at diskarte sa pagharap sa depresyon at pagpapayo sa pamilya o mag-asawa. Nakatulong rin to sa mga mahal natin sa buhay para maunawaan po ang depresyon. At napakahalaga para sa mga individual na may depression na talagang kumuha po talaga ng advice sa mga sa psychologist at psychiatrist para po sa mas epektibong paggamot. Kadalasan po ang kombinasyon ng therapy at paggamot ang epektibo. Ito po ang mga gamot na maaaring magdulot ng sintomas ng depression tulad po ng mga narcotics, mga gamot na antihypertensive, mga inhibitor ng proton pump, hormone replacement therapy, steroids, beta blocker, benzodiazepines, mga gamot sa Parkinson's disease, mga anticonvulsant, stimulant, mga statin at mga gamot na anticholinergic. Ano ba po ang epekto ng depression? Meron po itong personal na epekto, emotional, nagkaroon to ng mga, of course, damdamin ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa, kawalan ng halaga, physical, pagbabago sa paggana, abala sa pagtulog, pagpapagod, cognitive, nahirapan kang mag-concentrate, at pag-uugali, nababawasan ang interes mo sa mga aktibidad na minsan mong tinatangkilik o may interes ka. May epekto rin po sa panlipunan ng depresyon. Maaari pong masira ng depresyon ang relasyon ng pamilya, kaibigan at kasamahan. Pag ikaw naman ay magulang, maaaring mahirapan ka at nalulumbay ka sa pagbibigay ng emotional at practical na suporta sa iyong mga anak. At ang tinatawag po natin na stigmatization. Ang mga taong may depression po ay maaari pong makaranas po ng mga diskriminasyon dulot po ng depression. Ang epekto ng depression naman sa ekonomiya, yung pagkawala ng produktibo, nagiging absent ka sa iyong trabaho. For example, tumataas iyong gastos sa iyong pangkalusugan. At minsan, yung mga may matindi pong depression ay nawawalan po ng trabaho.
May epekto rin po sa komunidad. Tumataas po ang rate ng pagpapakamatay. Nadagdagan po yung pag-aabuso ng substance tulad po ng droga o alcohol. At meron rin pong epekto sa edukasyon. Ang pandaigdigang epekto. Sabi po ng World Health Organization, ang depresyon ay isang nangungunang sanhi ng kapansanan sa buong mundo. Binibigyang diin nito ang magnitude at mga epektibong interventions at mga strategiya sa kalusugan ng publiko. In conclusion po, ang maagang pagtuklas na angkop na paggamot at kamalayan ng publiko ay mahalaga upang mabawasan ang matinding epekto ng depresyon sa individual at sa lipunan. Ang lahat po ay maaaring gumanap na isang papel mula sa mga profesional sa pangkalusugan at mga kaibigan at mga kapamilya. Kailangan po natin suportahan ang mga taong may depresyon para po mabawasan po ang malawak na epekto nito. Para po sa mga libreng serbisyo sa pagpapayo, mangyari pong mag-email po sa freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Again, freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Maraming salamat po sa pakikinig niyo po ngayon tungkol po sa depresyon.